Magandang araw mga papaniki. Sa lahat ng mga nakikinig sa ating Papaniki Stories, huwag kalimutang mag-subscribe and click the bell button para lagi kayong marites sa aking mga video na i-upload. So, simulan natin basahin ang ating kwento ngayon. Isang katang-isip lamang at hindi hango sa tunay na buhay. Ang title ng istorya na ating babasahin ay Ang Mananambal, The Aswang Chronicles. Noong unang panahon, ang mga tao at ang mga nilalang ng dilim ay may kasunduan. Ang kagubatan ay sa mga aswang at ang kapatagan ay sa mga tao. Ngunit nang dumating ang modernong panahon, sinira ng tao ang gubat. Bilang ganti, ang mga aswang sa pamumuno ni Mara ay lumabas upang sakupin ang San Roque. Dito nagsimula ang lahi ng mga mananambal, mga piniling tao na may kakayahang gumamit ng puwersa ng kalikasan at banal na orasyon upang maging tanging harang laban sa dilim. Si Tasyo ay isang matandang payat, laging nakasombrero ng buri at may bitbit na tungkod na gawa sa kahoy ng kamagong. Sa loob ng kanyang kubo, sa dulo ng baryo, nakahilera ang mga buti ng lana o langis. Isang gabi, habang ang buwan ay kulay dugo, ang lahat ng bote ng lana ay sabay-sabay na nag-apoy. Ang hudyat! Bulong ni Tasyo. Hindi lang ito basta pag-atake. Ito ang gabi ng paniningil. Ang mga aswang ay hindi na nagtatago sa dilim. Hayagan na silang lulusob. Nagsimula ang kaguluhan ng ang mga hayop sa baryo. Ang mga kalabaw at manok ay natagpuang wala ng lamang loob. Kasunod nito, ang mga bata sa San Roque ay isa-isang nagkakasakit ng misteryong lagnat. Dinala kay Tasyo ang batang si Lito. Ang bata ay namimilipit at sa ilalim ng kanyang balat may tila mga uod na gumagapang. Alam ni Tasyo na ito ay kulam ng alamat. Kinuha ni Tasyo ang kanyang buntot pagi at hinaluan ng asin at suka ang isang palanggana. Habang binibigkas ang orasyon, lumabas mula sa bibig ng bata ang isang itim na balahibo, isang tanda na minarkahan na ni Mara ang bata bilang susunod na biktima. Upang tapusin ang sumpa, kailangang harapin ni Tasyo ang pinagmulan. Pumunta siya sa lumang sementeryo kung saan nagtitipon ang mga alagad ni Mara. Doon sinalubong siya ng mga tiktik at sigbin. Ginamit ni Tasyo ang kanyang anting-anting, ang mutya ng saging. Sa bawat kumpas ng kanyang buntot pagi, may kidlat na tumatama sa mga aswang. Magsilayas kayo sa mundong ito, sigaw ni Tasyo. Ang lupa ay niyanig ng ibaon niya ang kanyang tungkod na naglalabas ng banal na usok na nagpapalayas sa mga anino. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Mara. Hindi siya mukhang halimaw. Siya ay mukhang isang magandang babae. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kukurap na dilaw.
Tasyo, pagod na iyong katawan. Mamatay kang walang tagapagmana. Pagtuya ni Mara. Ginamit ni Mara ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang dugo ni Tasyo na nagpapatigil sa tibok ng puso ng matanda. Ngunit bago mawala ng malay, kinagat ni Tasyo ang kanyang sariling dila at idinura ang dugo sa mukha ni Mara. Ang dugo ng isang mananambal na puno ng orasyon ay parang asido sa balat ng isang aswang. Sumigaw si Mara sa hapdi. Sa pagkakataong iyon, itinusok ni Tasyo ang isang matulis na buli, isang uri ng palaspas, sa puso ni Mara. Niyanig ng isang malakas na pagsabog ang liwanag ang buong sementeryo. Naglaho si Mara bilang abo at ang kanyang mga alagad ay nagsitakas pabalik sa kailaliman ng bundok. Gayunpaman, alam ni Tasyo na ang kanyang oras ay tapos na. Ang huling labanan ay umubos sa kanyang lakas. Sa kanyang pagbabalik sa kubo, naroon ang batang si Lito, naghihintay. Lolo Tasyo, gusto ko pong matuto, sabi ng bata habang hawak ang naiwang buntot pagi. Ngumiti si Tasyo. Kinuha ang kamay ng bata at ipinasa ang maliit na buti ng lana. Ang liwanag ay hindi namamatay. Lito, inililipat lang ito sa susunod na mitya. Magkalipas ang ilang taon, pumanaw si Tasyo ng may kapayapaan. Ngunit sa dulo ng baryo, San Roque, may isang bagong mananambal na naninirahan, si Lito, na ngayon ay binata na, ay nakatayo sa tapat ng bintana habang lumulubog ang araw. Sa kanyang baywang ay nakasabit ang buntot pagi at sa kanyang mga mata ay ang determinasyong protektahan ang mga tao laban sa anumang babangong muli mula sa dilim. Dito nagtatapos ang ating istorya, mga papaniki. Salamat sa pakikinig at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang bell button. Maraming salamat.